Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po'y muling makapag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pong passage o ating pong text, kukunin po natin sa Gospel of John o sulat po ni San Juan, Kabanata 15, talatang 1 hanggang 8. Sa Magandang Balita Biblia Translation po tayo, ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Naalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon at tinihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Purihin pong pagkakabasa ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, no? Ang ating pong paksa o yung ating pong topic, tawagin po natin itong ang pananatili kay Jesus or the abiding in Christ. Ang tanong po natin dito, bakit kailangan manatili kay Jesus? No? Bigyan po natin ng significant yung nakahalagahan kung bakit kailangan po natin manatili sa Panginoon at ano po ba ang pakinabang ng ating pananatili. Sa verse 1, sinasabi ng Panginoon na ako ang tunay na puno ng ubas. At si Jesus po yung nagsasabi na siya yung tunay na puno ng ubas. Sa lumang tipan po kasi sa Old Testament, ang Israel ang puno ng ubas na ipinunla ng Diyos. Subalit hindi naging mabunga or they failed God. Kaya sa verse 2, pagbabasahin po natin, my father is the vine dresser or the gardener or the farmer. No, siya po yung nangangalaga ng puno ng ubas. Siya po yung nangangalaga. At sabi po dito, nililinisan niya po. Yung role niya ay nililinisan niya, inaalis niya yung bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So yun po yung ginagawa ng Ama, no? The role of the Father. So, verse 3, sinabing uli ng Panginoon, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Yung Word of God itself, makikita po natin, cleanses us, no? Sapagkat ang totoo naman, di naman talaga natin kayang linisin, baguhin, iligtas yung ating mga sarili. Kaya yung salita ng Diyos, sabi doon, nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Sa John 1:1, makikita po natin that in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. It is God Himself cleanses us. No? Ang Diyos mismo yung luminis sa atin. No? Nagpalaya sa atin sapagkat hindi naman talaga natin kayang linisin, iligtas o baguhin ang ating mga sarili. Sa verse 4, makikita po natin dito yung abiding principle. Ano po bang sabi ng verse 4? Sabi doon, kung nananatili kayo sa akin, mananatili ako sa inyo, no? So, yan ang sinabi ng verse 4. Yun po yung tinatawag nating abiding principle. Remain in me and I will remain in you. Actually, ang tupa kasi is totally, wala siyang capacity to survive without the shepherd. Likewise, ganun din yung branch, no? Yung sanga. Totally, wala rin siyang capacity to survive apart from the vine. Kaya nga, makikita po natin that Jesus is the vine, no? Si Jesus din po yung ating life. Kasi tayo po yung mga branches. So, it is a must otherwise, mga kapatid, hindi daw po tayo makakapamunga if you will not remain in me, sabi ni Jesus.
At totoo naman, no, hindi natin kayang makapamunga kung tayo ay hiwalay sa puno. Sapagkat ang mangyayari po niyan, tayo po ay malalanta. So, if you will not remain in me. Sa verse 5, Jesus is the vine and we are His branches. Only those who remain in Him could bear fruit, for you can do nothing apart from the Lord. Yun naman talagang dapat nating maintindihan na ang ating pong Panginoon ay ang ating pong mga buhay, no? Kung tayo po ay hindi nakaugnay, wala po tayong ugnay, wala po tayong relasyon sa Panginoon, wala pong kabuluhan pagiging sanga natin, sapagkat ang buhay natin ay nanggagaling doon sa puno. Walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya sinabi niya, who remain in me could bear fruit, for you can do nothing apart from me, or apart from the Lord. Tayo hiwalay sa Diyos, madalas natin kinukot, wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Panginoon. Kagaya po ng isang sanga na hiwalay sa puno. So, sapagkat yung sanga, kumukuha lang po siya ng buhay, ng nutrients, ng supply, ng lahat ng kanyang ikabubuhay doon sa puno. Kaya kung tayo po ay walang ugnayan, walang relasyon sa Panginoon, para tayong sanga na hindi nakaugnay sa paggagalingan ng lahat ng atin pong ikabubuhay. So, significantly, or indirectly, Jesus tells us that He is the source. No, siya po yung source o pinagpagmumula ng lahat ng atin pong ikabubuhay, at kung magbubunga ka man, it's not because of you, it's because of Him. No? Because you remain in the vine. Dahil nanatili tayo kay Kristo, so may dahilan para mamunga po tayo. Pero kung hindi po tayo mananatili sa Kanya, walang dahilan para tayo ay mamunga. Sa verse 6 po, ito po yung danger of non-abiding believers. No? Dahil tinatapon at natutuyo daw po yung sanga na hindi namumunga. Ganun nga ang mga sanga na tinitipon at tinihahagi sa apoy at nasusunog. It's a waste. No? Magiging kasayangan, mga kapatid. But note, it has nothing to do with our salvation. Hindi po kaligtasan ng pinag-uusapan dyan. Might as well suffer the loss of reward. Pwedeng yung ating mga gantimpala, yung mga possibility of receiving the reward ay hindi po natin matamasa sapagkat hindi po tayo nanatili. No? Your salvation here is done. Actually, no? The view is much on the reward. Follow on verse 7, sabi ng verse 7, the blessing of abiding believers, sabi doon, if you abide in me, ito naman po yung blessing, no? Yung gantimpala ng pananatili. But if you remain in me, and my word remain in you, ask whatever you wish, and it will be given for you. Ito naman yung reward, no? Yung reward ng atin pong pananatili sa Panginoon. The prayer is being answered. May kasiguruhan, may katiyakan, yung atin pong mga panalangin kapag tayo ay nananatili sa Kanya. So sa verse 8, pagdating ng verse 8, for it's my Father's glory when you bear much fruit, proven that you are my disciple. Makikita po natin dito na napapatunayan na tayo po yung mga alagad kung tayo po ay namumunga. Pangalawa, napaparangalan natin ng Ama kapag tayo ay namumunga ng sagana. So sa madaling salita, in reverse, kapag hindi tayo namumunga, hindi tayo nagbibigay ng karangalan sa Diyos. And remember that the goal of this life, mga kapatid, ay yung bigyan natin ng karangalan yung ating pong manlilikha. Yung Diyos na may-ari at pinagmumulan ng ating pong mga tinatangkilik at ini-enjoy sa buhay na ito. So, proven to be my disciple. Napapatunayan po dito na tayo po yung mga alagad ng Panginoon kung tayo po ay namumunga. So, ang tanong po dito, ano pong bunga yung dapat nating maintindihan dito? Sa John 15:16, sabi diyan, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga, sa gayon ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Pansinin po natin na hindi tayo ang pumili sa Panginoon, ang Panginoon ang pumili sa atin upang tayo ay humayo at magbunga. Sa context clue po natin dito, yung salitang paghayo, yung ating reach out, yung pag-outreach po natin, yung punta po natin sa misyon ay pinagagawa ng Panginoon. Ang bunga po natin dito probably
ay hindi nalalayo sa kaluluwa, no? Hindi nalalayo sa kaluluwa. Bagamat minsan may mga nagsasabi sa atin na ang bunga po daw dito ay ang bunga ng espiritu, yung pag-ibig, yung katyagaan, kahinahunan, katapatan, no? Pero basically, hindi po yan ang context ng gospel na ito. Mga kapatid, pwede po yan na yung bunga na yan ay bunga ng banal na espiritu. But not necessarily, ito yung bunga na binabanggit dito sa chapter 15. Kasi ang bunga na binabanggit dito sa chapter 15 ay may kinalaman dun sa ating paghayo. Pag umahayo po tayo, yung pag-ibig, katyagaan, kahinahunan, yun po yung kailangan natin. Tools yun. No? Tools in the box po yun na kailangan natin sa paghayo. Kasi hindi ka naman makakahayo kung wala kang kahinahunan, wala kang pagpapakumbaba, wala kang pag-ibig, wala kang katyagaan, wala kang pagpipigil sa sarili. Hindi mo yan kayang gawin without the fruit of the Spirit. But then again, ang bunga na hinahanap, mga kapatid, ay bunga ng ating paghayo. At yan ay walang iba kundi mga kaluluwa na iahatid natin sa Panginoon. At ang sabi diyan, at ang bunga ay manatili, no? Manatili yung ating mga bunga. Sa gayon, no, ang anumang hingiin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ito yung reward. No, ito yung gantimpala na anuman ang hingiin natin sa Ama ay ipagkakaloob sa atin. So, purihin po ang pangalan ng Panginoon. Yan po yung mga ilang bagay lamang po na dapat po nating maintindihan. Dito po sa Jesus ang tunay na puno ng ubas. At yung paksa natin dyan ay paano ang pananatili kay Jesus. Paano nga po ba tayo makakapanatili? Mga kapatid, ipinakita po sa atin dito na manatili po tayo sa atin pong ugnayan, sa atin pong relasyon sa Panginoon. In conclusion, ang pananatili kay Jesus ay garantiya ng masaganang bunga kasi wala tayong pwedeng asahang bunga kung hindi tayo mananatili sa Panginoon. Pangalawa, ang pananatili sa Panginoon ay patunay na tayo ay mga alagad niya, no? O sabihin na natin, ang pananatili sa Panginoon, naturally, mamumunga tayo. At yung pamumunga po natin ay isang katunayan na tayo nga ay mga alagad ng Panginoon. At pangatlo, ang buhay na wala kay Jesus, tandaan natin, ay isang walang kabuluhang buhay. So kung gusto po natin ng isang makabuluhang buhay, mga kapatid, ay kailangan po natin manatili. Sa kabila ng mga hamon, mga challenges ng ating pong buhay paglilingkod, mga panawagan, ay hindi po tayo dapat natitinag, no? Kundi patuloy tayong susulong, patuloy tayong susunod sapagkat alam natin na hindi naman tayo iiwan, hindi naman tayo pababayaan ng tapat na Diyos na tumawag sa atin. For God who called us is faithful, sabi nga po. Tapat po yung tumawag sa atin. So walang dahilan para tayo ay mangamba. So, bigyan natin ng kabuluhan ng buhay. At ang kabuluhan na yan ay, yung tayo po ay magbigay ng karangalan sa atin pong manlilikha. Purihin ng Diyos at maraming salamat. Pagpalain po nawa ang maikli po nating video. Actually po ay intentionally, tinalakay ko po ito para po maisunod po yung John chapter 15 verse 9 to 17, no? Para continue lang po natin yung chapter 15 verse 9 hanggang 17 sapagkat last time po hindi ko po na-vlog yung part 1 nito, yung verse 1 to 8 at ngayon po binigyan po natin ng konting overview para pagdating po natin sa susunod na gospel which is no other than John 15 verse 9 to 17 ay meron po tayong konting idea sa nangyari sa mga naunang mga talata. So maraming salamat po. Muli, ito pong inyong kapatid, nagmamahal, Kuya Bong.